What's up mga ka-junkie? Good afternoon. Time check, 5 PM na. Tapos na ako mag-work and pagod na pagod match ako. So pag-usapan natin ang tungkol kay Rene Butterbonia. Daan ang daan ito sa newsfeed ko at kung ano-ano nagsisilabasan na mga autopsy result sa kanyang pagkamatay. Sobra talagang boom yung nangyaring kamatayan niya. Actually, hindi ko naman talaga kilala si Rene Butterbonia. Nakilala ko lang siya through SOCMED sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, kahit saan man ako magpuntang platform, nandoon siya. So, naging interesado ako sa buhay niya, but I don't have a plan na gawin siyang content. It's just that masyado na talagang naging hot topic nga ang nangyari sa kanya. Kasi, isipin mo, he's just a kid with a big dream. So, pag-usapan natin si Rene Butterbonia at ang dahilan ng pagkamatay niya. Dahilan ito Ngayon kung bago ka lamang dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. This is Greg Bonet and welcome to my channel. Nakilala ko lang talaga si Rene Butterbonia through SOCMED. Sa pag-scroll ko sa Facebook, sa TikTok. And then recently lang, naging boom talaga, naging hot topic talaga yung pagkamatay niya. And then pumukaw sa isipan ko yung sinabi ng mama niya na mahirap lang tayo kaya hindi sila humihingi ng kapatawaran, which is correct. Kapag mahirap ka talaga, mahirap din makuha ang hustisya, lalong-lalo na kapag ang nakasakit sa iyo ay mayaman. And napukaw din ang damdamin ko yung pangarap niya para sa pamilya niya. Kumbaga nangangarap siya hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa pamilya niya, para may ahon niya sa kahirapan ang pamilya niya. At bihira lang yung ganitong klaseng bata At ang laki ng potensyal niya. Pinanood ko yung mga games niya bago sila nag-champion, yung mga failure and then nag-success na yon, yung nag-champion sila. And then sobrang laki ng potential niya sa UAAP and then sa PBA. Kaya marami nang hihinayang sa kanya. And isa sa mga dahilan nga is yung sinasabi na team building, yung pagpunta nila ng Aurora dahil magkakaroon sila ng team building. And then, yung naging result na yung pagkamatayan niya, sobrang biglaan. Akalain mo yung pangarap niya is yung pala yung papatay sa kanya. At papatay sa pangarap ng pamilya niya. Sobrang unexpected nang nangyari talaga kay Rene. Yung punong-puno ka ng pangarap na sa papasukan mong universidad, yung pala yung kikitil ng buhay mo. At ito pang nakakalungkot, sinasabi nila na aksidente yung nangyari. Pero kung titingnan mo, laking agusan kasi si Rene Butterbonia. Kapag laging agusan ka, is marunong kang lumangoy. Bibihira lang talaga ang hindi marunong lumangoy dito sa agusan. At isa sa nakapukaw sa akin is yung sinabi na aksidente. Makikita naman na hindi aksidente. Halatang halata naman na hindi aksidente. And for me, is isa siguro sa mga reason lang to, opinion na isa sa mga cause of death niya is it's either hazing or initiation rites, yung tinatawag nilang ritual. Kasi sa college, ganoon naman talaga Majority talaga na pumapasok sa kolehiyo is may mga estudyante talaga na pumapasok sa hazing o sumasali sa mga hazing. Sumali siya sa basketball team. Maybe sobrang higpit ng mga patakaran doon para makapasok ka. And then binigyan siya ng ritual, yung sinasabi nila na initiation. And maybe hindi niya nakaya, and tumakbo siya, pinatakbo sila sa dagat. Pag masakit na yung katawan niya noon, and then doon na nangyari yung pagkalunod. Ikaw, kung masakit ang katawan mo sa pambubugbog, sa hazing, kasi iba yung initiation talaga, mahirap makapasok, lalo na kung ang sasalihan mong hazing ay sobrang taas ng standard. Kay Rene Butterbonia, basketball team yun So, baka kasali din yun sa mga training, yung mga pinapagawa sa kanila, and then hindi kinaya ng katawan niya. Ano yung naging dahilan ng pagkalunod. Plus, marami pa ang lumalabas na sinagip daw niya si Divine Adele or si Divine Adele sumagip sa kanya. Kasi dalawa sila ang napaslang Dalawa silang nalunod. And ang sinasabi doon is pagkalunod. Pero may mga nagsilabasan na sinagip daw na Rene Butterbonia si Divine Adele. Meron naman na sinagip daw ni Divine Adele si Rene Butterbonia. And magsasabi na nalunod or hindi marunong lumangoy si Rene, hindi totoo yun. Kasi pag naking agusanon ka, is magaling kang lumangoy, umaalam kang lumangoy. Bihira lang talaga bata lang ang hindi marunong lumangoy pag nasa agusan ka. Pero nung lumabas yung gano'n na si Divine na sumagip kay Rene, parang hindi ka panipaniwala yun. Ito pa, nilagyan daw ng pampabigat ang mga paa nila for training. Para kasi sa basketball kasi yon is para magkaroon ka ng liksi.
Pero kadalasan kasi ginagawa yun sa swimming pool. Kaya nakakapagtaka kung bakit sa dagat, sa open water, dapat ginawa yun sa swimming pool na kalma yung tubig. Kasi pag dagat kasi lalagyan ka ng ankle weight, talagang mahirap talaga pag hinigop ka. Hindi ka talaga makakalangoy yan. Pwera na lang isa kang sirena. Pwera na lang kung may lahi kang isda. Mahirap yun. Yung aurora na yun, doon yung sa dagat na team buildingan nila is nang humihigop may mga sign na doon na yung dagat na yun. Di ba may mga dagat naman talaga na nakakatakot? May mga dagat na may mga istorya na nangunguha ng tao. Doon sila. Hindi nahigop. High tide nang mangyari yun. Kaya nahirapan. Mahirap talaga pag may ankle weight ka pa. Paano ka lalangoy? Pwera ko sa swimming pool is kalma lang kasi yung swimming pool, steady yung tubig. So may possibility pa na mabuhay ka. Kasi pag ganun kasi dapat kapag may ankle weight, nakita ko sa NBA, nasa swimming pool lang talaga ginagawa ang ganung klaseng training, hindi sa dagat. Kaya masasabi na parang nagkaroon ng initiation, hazing, at saka initiation, isa lang naman yun It's either, kasi pag nakikita mo kasi isang tao na puno-puno ng pangarap, lahat susungin niya. Si Rene Butterbone niya, pangarap niya na makapaglaro. Si UAP, pangarap niya para sa pamilya niya. So, ibig sabihin, lahat gagawin niya para sa pamilya niya. So, kung makikita niyo may mga kumakalat din na picture na parang malungkot yung aurahan niya. Kasi pag Ateneo ka, rich kids yung mga kasali sa team, mga mayayaman yun. Kumbaga, dalawa lang sila ni Divine Adele ata ang hindi nakakaangat sa buhay, yung nangangarap para sa pamilya niya at pag-asa ng pamilya niya. Kung nakikita niyo dun sa mga picture is malungkot yung aurahan niya. Normal lang naman yung pagbago ka sa isang team o bago ka, kumbaga sa magkakaibigan, nasasali ka sa circle of friends nila, normal lang yun na parang ma-auto-please ka. Pero nakikita natin parang alalim ng iniisip niya. Isa yun sa mga kumakalat talaga sa Sukmed. Kaya napagbibintangan yung mga ka-teammates niya. And sinasabi din na mayroon din na nalunod, hindi yun natin alam kung totoo ba yun kasi may kumalat din na drone na nakatayo lang yung isa sa mga teammates niya na nakatingin sa kanila na sinasabi na muntik ng malunod. So maraming lumalabas na speculation, yung iba may mga proof, yung iba naman is mga haka-haka, yung iba naman is for the content. And for me, bukod sa for the content to kasi ayoko naman talaga, aminin naman natin na itong ginawa ko is for the content. It's just that, sobrang sayang yung nakikilala mo sa Sukmed tapos nalaman mo na hindi lang pala ganun yung buhay niya, kundi sobrang madrama yung buhay niya and sobrang nakaka-touch. Inspirasyon talaga si Rene Butterbone niya kasi mabait at nangangarap para sa pamilya niya, hindi lang para sa kanya kundi para sa pamilya niya. At ang laki ng potensyal, ng batang toy, kaya sobrang sayang, hindi natin masisisi din yung mga magulang. And for me din, on my opinion na ang cause of death nito ay hazing. 80% na lang hazing.